Naisip mo na ba kung tunay na gumagawa ng pagkakaiba ang iyong mga donasyon? Isipin ang pagkabigla ng isang milyonaryo nang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga peder ng simbahan, kung saan palagi siyang nagbibigay ng generosas na alay. Sa video ngayon, susundan mo ang kwento ni Fernando, isang mayamang negosyante na nagbihis bilang pulubi upang malaman kung paano ginagamit ang kanyang pera. Ang kanyang natuklasan ay mas nakakagulat kaysa sa anumang maaring isipin ng sinuman. Maghanda para sa isang pagwawaksi na hahapil sa iyong kaluluwa, magpapagalaw sa iyong emosyon, at magbubukas ng iyong mga mata sa tunay na mukha ng kawanggawa. Huwag palampasin ang pagkakataong makita ang katotohanan ng walang palamuti, at matutunan ang mahahalagang aral tungkol sa pagiging totoo at pagiging mapagbigay. Samahan kami at tuklasin ang mga ibinunyag ni Fernando, at kung paano ito maaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling mga gawain ng kawanggawa. Suriin kung nakasubscribe ka na sa aking channel, at tulungan akong maipakalat ang higit pang mga kwento tulad nito. Si Fernando Alves ay isang pangalan na umaalingaw-ngaw sa mga magagarang kalsada ng lungsod. Kilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay at mapagbigay na negosyante sa rehiyon, siya ay namumuhay sa isang maringal na mansyon sa tuktok ng isang burol, na may kahangahangang tanawin ng urbanong abot-tanaw. Ang kanyang buhay ay tila isang panaginip ng sinuman, isang modernong sports car sa garahe, isang koleksyon ng mahahalagang sining na naglalagay sa mga peder ng kanyang bahay, at isang pamumuhay na bumubuga ng luho at kasofistikahan. Tuwing linggo, sinisigurado ni Fernando na dumalo sa Iglesia San Rafael, isang makapangyarihang lugar na may makukulay na bintana at isang arkitektura na nagsasalita ng mga siglo ng tradisyon. Hindi lamang siya dumadalo, kundi isa siya sa mga pinakamalaking donor ng simbahan. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga mapagbigay na kontribusyon na may paghanga. Mula sa mga pag-aayos ng simbahan hanggang sa pagpapondo ng mga programang panlipunan para sa mga hindi nakakaangat, tila si Fernando ang pagkatawan ng kawanggawa at kabutihan. Sa mga kaganapan ng simbahan, palaging nasa sentro ng atensyon si Fernando. Siya ay tinatanggap ng may mainit na mga ngiti at mga pat sa likod. Ang mga miyembro ng kongregasyon, partikular ang mga pinuno ng simbahan, ay palaging nasa kanyang tabi, nagpapasalamat at pumupuri sa kanya para sa kanyang pagiging mapagbigay. Ang pampublikong pagkilala sa kanyang mga donasyon ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang tunay na bayani, isang modelo ng tagumpay at altruismo. Ngunit sa likod ng mga gintong pinto ng kanyang mansyon at ng mga kamera na kumukuha ng kanyang ngiti para sa mga pabalat ng magasin, mayroong isang buhay na puno ng presyon at inaasahan. Palaging pinupuri si Fernando para sa kanyang mga mabuting gawa, ngunit ang kanyang tunay na motibasyon para sa pagbibigay ay hindi pa naihahayag. Alam niyang ang kanyang mga donasyon ay nakakatulong sa maraming tao, ngunit mayroong isang bagay sa loob niya na nagsimulang magtanong, ang lahat ng pera na kanyang ibinibigay ay talaga bang umaabot sa mga nararapat? Sa kalungkutan ng kanyang marangyang opisina, nagsimulang makarinig si Fernando ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kaduda-dudang paggamit ng pondo ng simbahan. Ang mga tao ay nagsasalita tungkol sa mga pagkakaiba at mga ulat pinansyal na tila hindi umaayon sa pampublikong imahe ng simbahan. Ang mga pag-usap na ito ay nag-alala kay Fernando, at isang lumalaking duda ang nagsimulang mag-abala sa kanyang isipan. Nagtataka siya kung ang tunay na espiritu ng kawanggawa na kanyang pinaniniwalaan ay talagang nasisira. Kaya sa tahimik ng isang gabi, na may bituin sa langit at ang lungsod sa ibaba ay tila isang dagat ng mga ilaw, gumawa si Fernando ng desisyong magbabago sa kanyang buhay. Nagpasya siyang tingnan ang mga bagay mula sa isang bagong pananaw, at makita ng kanyang sariling mga mata kung ano talaga ang nangyayari sa simbahan na kanyang matagal nang tinutulungan. Ngunit ayaw niyang makilala. Para dito, kailangan niyang magbihis, gawin ang sarili niyang hindi nakikita sa mga nakakakilala sa kanyang mukha, bilang matagumpay na negosyante at philanthropist. Kaya, nagsimula ang isang paglalakbay ng pagtuklas na magbubunyag ng higit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Si Fernando, ang milyonaryo, ay malapit nang pumasok sa isang mundo na hindi niya kailanman nakilala, at ang katotohanan na kanyang hinahanap ay malapit nang matuklasan. Motibasyon para sa diskis. Si Fernando Alves ay palaging kilala
para sa kanyang pagiging mapagbigay at mabuting puso. Mula pagkabata, naniniwala siya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat lamang sa mga material na bagay, kundi sa kakayahang tumulong sa iba. Gayunpaman, ang kanyang paniniwala na ang kanyang mga donasyon ay may epekto ay nagsimulang magbasag-basa nang magsimulang makarinig ng nakakabahalang mga alingaw-ngaw. Lahat ay nagsimula sa isang casual na pag-uusap sa isang sosyal na kaganapan. Sa pagitan ng mga toast, isang dating kaibigan ni Fernando ang nagsabi ng isang bagay na sa una ay tila walang kahalagahan. Alam mo ba na ang mga bagay sa simbahan ay hindi gaanong transparent gaya ng inaasahan? Sabi ng kaibigan, ang tono ay puno ng duda. Ang pahayag ay hindi gaanong pinansin sa oras na iyon. Ngunit, sa paglipas ng mga araw, mas maraming tao ang nagsimulang magtanong sa parehong isyu. Ang mga ulat mula sa mga miyembro ng komunidad na naramdaman na hindi pinansin o pinababayaan ay nagsimulang makarating kay Fernando. Ang pagkukuri ni Fernando ay naging pag-aalala. Kilala niya ang mga tao sa simbahan at may idealisadong pananaw sa positibong epekto ng kanyang mga donasyon. Ang ideya na mayroong mali sa institusyon na kanyang ginagalang ay labis na nagbigay alala sa kanya. Nagsimula siyang magsaliksik ng tahimik. Sinuri ang mga ulat pinansyal at nakipag-usap sa mga empleyado, ngunit walang maliwanag na indikasyon ng mga irregularidad. Ang pagkabahala ay patuloy, tulad ng isang anino na hindi nawawala. Sa isang gabing walang tulog, nakaupo sa kanyang opisina na nailawan lamang ng malambot na liwanag ng isang desk lamp, pinagmuni-muni ni Fernando ang kanyang narinig. Siya ay malayo sa pagiging impulsive, ngunit mayroong isang bagay sa mga ulat na hindi umaayon. Ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan ay lumago. Pinapakain ng ideya na ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ay maaring hindi nakakakuha ng kanilang kailangan. Kaya't gumawa siya ng isang matinding desisyon. Upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng simbahan, kailangan niyang makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Hindi sapat na maging naroroon bilang isang tanyag na donor. Kailangan niyang makapasok ng hindi nakikilala. Ang tanging paraan upang gawin ito ay ang magbihis. Sinimula ni Fernando na planuhin ang kanyang diskise ng maingat. Alam niyang kailangan niyang maging kapani-paniwala. Sa isang maliit na atelier ng isang tindahan ng mga lumang damit, pumili siya ng mga luma at marurumi na damit, mga item na maaring magtransforma ng isang eleganteng negosyante sa isang karaniwang pulubi. Bawat piraso ng damit ay maingat na pinili upang matiyak na ang kanyang diskise ay pinakamas tapat na posible. Lumikha rin siya ng bagong pagkakakilanlan. Duo, isang pulubi na dumaranas ng mga pagsubok at naghahanap ng tulong mula sa simbahan. Ang paghahanda para sa diskis ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental. Kinakailangang maghanda si Fernando para sa karanasang ito, na ilagay ang kanyang sarili sa isip at puso ng isang taong nakakaranas ng buhay sa kalsada. Ito ay isang hamon na emosyonal at psikolohikal, ngunit determinado siya. Ang kanyang mga donasyon at pagsisikap ay palaging ginabayan ng isang tunay na pagnanais na makatulong, at ramdam niya na ang tanging paraan upang mapanatili ang pagnanais na ito ay tiyakin na ang tulong ay tunay na umaabot sa mga nangangailangan. Sa pagkakatalaga ng plano at pagkakagawa ng diskise, handa na si Fernando para sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay. Bawat hakbang patungo sa simbahan ay sinasamahan ng halo ng pagkabahala at determinasyon. Alam niyang siya ay malapit nang pumasok sa isang mundo na hindi niya kilala ng maayos, at ang kanyang matutuklasan ay maaring magbago ng kanyang pananaw tungkol sa simbahan at maging sa kanyang buhay. Mga paghahanda para sa diskis. Alam ni Fernando Alves na ang kanyang plano na makapasok sa simbahan ay kailangang maging perpekto. Anumang detalye na wala sa lugar ay maaring magduda at makasira sa kanyang misyon na tuklasin ang katotohanan. Sa pagkaka-focus at bagong determinasyon, sinimulan niya ang mga paghahanda para sa diskisa ng may masusing pag-aalaga. Ang unang hakbang ay ang paghahanap ng tamang mga damit. Hindi lamang gusto ni Fernando na magmukhang pulubi, gusto niyang magganap sa papel sa paraang walang makakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa isang tindahan ng mga lumang damit, nagsimula siya ng kanyang paghahanap. Ang mga tindahan ng second hand, na may mga tambak ng lumang damit, ay ang perpektong lugar upang makahanap ng kailangan niya. Naglaan siya ng oras sa pag-eksaminar sa bawat piraso.
Ang mga damit na may mga butas, mansa, at dumi ay mahalaga upang lumikha ng isang tunay na itsura. Pinili ni Fernando ang isang luma at kupas na jacket, na ang tela ay frayed sa mga gilid. Ang pantalon ay masira, na may malinaw na mga butas sa mga hita at mga binti. Para makumpleto ang itsura, nakahanap siya ng isang luma at nagamit na sombrero, na tila ginamit sa maraming bagyo, at isang maruming kamiseta, na may mga mansa na mukhang taon ng naipon. Habang pinipili ang bawat piraso, iniisip ni Fernando kung paano makakatulong ang bawat item upang hindi siya mapansin. Bumili rin siya ng isang pars ng luma at pagod na sapatos, na halos nawasak na ang mga talampakan, at isang lumang bag na may mga butas, para dalhin ang tila maliit na bilang ng mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay. Sa bawat pagpili, siniguro niyang ang huling itsura ay kapani-paniwala, sapat upang makihalubilo sa mga tunay na pulubi na makikita niya sa kalsada. Ang susunod na hakbang ay ang paglikha ng isang bagong pagkakakilanlan. Gusto ni Fernando ng isang karaniwang pangalan, isang hindi kapansin-pansin, at ang Joe ay tila perpekto. Isinaalang-alang niya ang lahat ng detalye ng kanyang bagong persona. Si Joe ay isang lalaking nahulog sa mga mahihirap na panahon, isang tao na minsang may pag-asa at mga pangarap, ngunit ngayon ay namumuhay sa mga precarious na kondisyon. Upang bigyan ng buhay ang bagong pagkakakilanlan, sumulat si Fernando ng maikling kwento tungkol kay Joe, na naglalarawan kung paano siya nawalan ng trabaho at bahay dahil sa isang serye ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Sa pagkakagawa ng disgise at pagkakalikha ng pagkakakilanlan, naglaan si Fernando ng konsiderableng oras upang i-practice ang kanyang papel. Nag-ensayo siya ng paglalakad na may kaunting pagkapagod, isang paraan ng pagkilos na magpapakita ng pakiramdam ng pagkapagod, at isang hindi nakikitang bigat sa kanyang mga balikat. Nagtrabaho rin siya sa kanyang facial expression, natutunan na ipakita ang isang halo ng resignasyon at pag-asa sa kanyang mga mata, isang tingin na tila sumasalamin sa mabigat na realidad ng buhay sa kalsada. Upang matiyak na walang pagkukulang, nagpasya si Fernando na magsagawa ng isang test. Sa isang malamig na umaga, isinuot niya ang disgise at naglakad para sa isang maliit na paglalakad sa lungsod. Pumunta siya sa iba't ibang lugar, nagmamasid kung paano nagre-react ang mga tao sa kanya. Ang test ay hindi madali, ramdam ni Fernando ang discomfort at vulnerability ng pagiging sa balat ng isang taong nahaharap sa mga pagsubok, ngunit mahalaga ito upang i-adjust ang anumang detalye na maaring makasira sa kanyang misyon. Sa lahat ng bagay na handa na, naramdaman ni Fernando ang halo ng nerbiyos at inaasahan. Ang disgis ay perpekto, at ang pagkakakilanlan ni Joe ay maayos na nailalarawan. Alam niyang sa pagpasok sa simbahan na may bagong itsura, papasok siya sa isang mundo na hindi niya ganap na kilala, at ang katotohanan na hinahanap niya ay maaring mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Isa itong matapang na hakbang patungo sa isang pagwawaksi na maaring baguhin ang lahat ng kanyang iniisip tungkol sa simbahan at sa kanyang sarili. Pagdating sa simbahan, si Fernando, ngayon sa balat ni Joe, ang kathang pulubi, ay naghahanda para sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang misyon. Sa kumpletong disgise, suot niya ang kanyang kupas na jacket, ang punit-punit na pantalon, at ang luma at nagamit na sombrero. Ang kanyang bag, puno ng mga basahan at ilang gamit na mukhang luma, ay nakabitin sa kanyang balikat. Ang langit ay maulap, at isang magaan na ambon ang nagsisimulang bumuhos, na nagdaragdag ng madilim na tema sa kanyang hamon. Lumapit siya sa Iglesia San Rafael, isang napakagandang gusali na may gotikong fakad, at malalaking pinto ng kahoy na tila mga tagapangalaga. Ang mga tor ng simbahan, na pinalamutyan ng mga gintong krus, ay tila nagmamasid sa lungsod, at ang malaking pangunahing pasukan, na palaging maganda, ngayon ay tila isang hadlang para kay Joe. Habang lumalapit si Fernando sa pangunahing pasukan ng simbahan, naramdaman niya ang panginginig ng tiyan. Mayroong isang surreal na pakiramdam sa pagtingin sa banal na lugar mula sa ganitong kakaibang pananaw. Alam niyang para sa mga miyembro ng simbahan at ang klero, siya ay isa lamang pangmukha sa karamihan ng mga pulubi na paminsan-minsan ay dumadaan sa pintuan. Lumapit si Fernando sa pangunahing pasukan ng simbahan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga inaasahan na may kasamang pagkabahala. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay malumanay na tumutunog,
at ang musika ng organ ay nakikihalubilo sa mga bulong-bulungan ng mga dumadalo. Ang tanawin na kilala niya ng maayos, na may mga peder na nababalutan ng marmol at mga upuan na nakaayos sa maayos na linya, ngayon ay tila malayo at halos hindi maabot. Pumasok siya sa simbahan, dumaan sa malalaking pinto na may kaunting pagsusumikap. Ang pagkakaiba sa paraan ng pagtanggap sa kanya ay agad at masakit. Ang karaniwang lugar ng pagtanggap at paggalang ay tila ngayon isang lugar na hindi siya tinatanggap. Ang mga ulo ay umikot upang tumingin, ngunit walang pagkakakilala o mga ngiti ng pagbati. Ang mainit na pagtanggap na karaniwang naramdaman ni Fernando sa pagpasok ay wala. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitnang koridor. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang mga detalye sa paligid niya na may pakiramdam ng pangangailangan at pagkamangha. Ang mga upuan, na karaniwang tinatanggap ng mga pamilya at individual sa pagdarasal, ngayon ay puno ng mga tao na siya ay iniiwasan. Sinubukan niyang lumapit sa ilang miyembro ng kongregasyon, mga tao na sa ibang pagkakataon ay kilala niya sa pangalan at tinatrato siya ng may malasakit na paggalang. Napansin ni Fernando na, sa halip ng mga ngiti at mga salitang pampatibay loob, ang mga tao ay umiwas ng tingin na parang wala siya doon. Ang kanyang mga mata, na dati ay nagniningning sa pasasalamat at paggalang, ay ngayon ay nakatuon sa sahig, na parang ang kanyang presensya ay isang abala. Ang ilang mga miyembro ng simbahan ay nagbubulungan sa isa't isa, nagtatapon ng mga tingin ng pagkaminsay sa pulubi na naglakas loob na pumasok sa banal na espasyo na iyon. Samantala, ang mga empleyado ng simbahan, na kilala sa kanilang pagiging magiliw at maasikaso, ay dumaan kay Fernando na may malamig na pagkabahala. Sila ay abala sa kanilang pag-uusap, na hindi man lang nagbigay ng isang sulyap kay Joe. Sinubukan ni Fernando na humingi ng kaunting tulong, isang simpleng kilos ng awa. Ngunit ang kanyang mga pagtatangkang iyon ay tinanggap na may mga tuyo at paligoy-ligoy na sagot. Ang klero, si Padre Carlos, na palaging nakakakilala sa kanya, at pumuri sa kanyang mga mapagbigay na donasyon, ay abala sa pakikipag-usap sa ilang mahahalagang miyembro ng kongregasyon. Nang lumapit si Fernando, umaasa na kahit isang pakilala o isang salita ng ginhawa, ang pari ay hindi man lang umimik sa kanya. Sa halip, ipinatuloy niya ang kanyang pag-uusap, nagbigay ng mga utos sa mga empleyado, at inaayos ang mga detalye ng isang hinaharap na kaganapan. Ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita at hindi pinapansin ay nakakagilid. Nagsimula nang makaramdam si Fernando na isang estranghero sa isang lugar na palagi niyang itinuturing na espiritual na tahanan. Ang bawat hakbang na ginawa niya sa loob ng simbahan ay tila umuukit ng mas malakas na tunog, at ang kaibahan sa paraan ng pakikitungo sa kanya bilang Fernando at kung paano siya iniwasan bilang Joe ay masakit. Na may kabigatan sa puso, nakahanap si Fernando ng isang tahimik na lugar upang maupo. Pinagmamasdan niya ang nangyayari sa paligid niya, na may halo ng pagkadismaya at pagkabigo. Ang inaasahan niyang makakita ng isang kapaligiran ng tulong at pagmamahal, ngunit sa halip, natagpuan niya ang isang institusyon na tila nabibigo sa sarili nitong mga pangako ng kawanggawa at pagkalinga. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay nagsimulang maging malinaw. Ang isang simpleng pagbisita na sana ay naging isang paglalakbay ng pagkabigla at pagkadismaya, at ang katotohanan na hinahanap niya ay malapit ng ibunyag sa isang paraang hindi niya inisip. Mga obserbasyon at pagkatuklas. Habang si Fernando, na nakadisisgis bilang Joe, ay tumatanggap sa isang tahimik na sulok ng simbahan, sinusubukan niyang maunawaan ang bawat detalye sa paligid niya. Ang malambot na ilaw na dumadaloy sa pamamagitan ng mga makukulay na bintana ay nagpapakita ng mga komplikadong disenyo sa marmol na sahig. Ngunit ang init at pagtanggap na kilala niya ay wala. Sa halip, ang kapaligiran ay tila natatakpan ng isang layer ng malamig na indifference. Habang minamasdan ni Joe, ang kaibahan sa pagitan ng kanyang inaasahan at ang katotohanang bumubukas sa kanyang harapan ay lalong nakakagulat. Nakita niya ang isang grupo ng mga pulubi, na katulad niya sa hitsura, na lumapit sa altar, naghahanap ng anumang uri ng tulong. Sa mga sirasirang damit at mga mukha na sinalanta ng tindi ng buhay, sila ay lumapit na may halo ng pag-asa at desperasyon. Ang unang pulubi, isang matandang lalaki na may sirang sombrero, at isang kumot na nakabalot sa kanyang mga balikat,
ay nilapitan ng isa sa mga empleyado ng simbahan. Maingat na pinanood ni Fernando, napansin ang paraan ng pakikipag-usap ng empleyado, isang batang lalaki na nakasuot ng dark na suit, na may mapaghusga at impersonal na tono. Sinubukan ng pulubi na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, ngunit siya ay pinutol sa pamamagitan ng isang magaspang na galaw. "Umalis ka dito. Wala tayong oras para sa iyo." Ang matigas na sagot na kanyang natanggap. Naramdaman ni Fernando ang isang buhol sa kanyang lalamunan, habang tinitingnan ang ekspresyon ng kawalang pag-asa sa mukha ng pulubi. Sa bawat interaksyon, ang pakiramdam ng discomfort at kalungkutan ay lalong lumalalim. Nakita niya ang isa pang pulubi, isang batang babae na may sanggol sa mga braso, na sinusubukang lumapit sa isang mesa kung saan karaniwang ibinibigay ang pagkain at mga damit. Inilabas niya ang isang nanginginig na kamay, umaasang makakatanggap ng tulong. Ngunit ang babae na nasa mesa, na nakasuot ng isang elegante at formal na damit, ay tumingin sa kanya na may malinaw na pagkaminsay bago itulak ang mesa, na parang ang kanyang presensya ay isang abala. Ang mga empleyado na kilala ni Fernando, bilang mga magiliw at maasikaso ay ngayon ay nagpapakita ng isang iba pang aspeto. Sila ay nag-uusap sa isa't isa na may casual na tono, na parang ang presensya ng mga pulubi ay isang simpleng distraksyon sa kanilang araw-araw na gawain. Sa halip na mag-alok ng isang ngiti o isang salita ng kaginhawahan, tinatrato nila ang mga ito na may isang malamig na ugali na tila bahagi ng kanilang trabaho. Nakakita si Fernando ng isang grupo ng mga miyembro ng simbahan, nag-usap na masigla malapit sa pangunahing pasukan. Nang lumapit ang isang pulubi, sila ay agad na umatras, na parang sinusubukang iwasan ang kontak. Ang kanilang postura ay malinaw na hostile, at ang mga pag-usap sa pagitan nila ay humihina ng tono, habang ang presensya ng pulubi ay lumalapit. Ang mga bulong-bulungan at tingin na sumunod sa pulubi ay puno ng paghuhusga. Ang eksenang pinakanakagulat sa kanya ay ang reaksyon ni Padre Carlos mismo, na lumapit sa isang pulubi na nakaupo ng mag-isa, nakatayo sa dingding ng simbahan. Umaasa si Fernando na ang pari, na kilala sa kanyang sinasabing kabutihan, ay mag-alok ng anumang uri ng suporta o kaginhawahan. Sa halip, dumaan ang pari sa pulubi na hindi man lang lumingon, ang kanyang mukha ay walang emosyon, na parang ang pulubi ay wala ng iba kundi isang bato sa daraanan. Naramdaman ni Fernando ang malalim na kalungkutan ng mapagtanto na ang pagtanggap at kawanggawa na pinaniniwalaan niyang kinakatawan ng simbahan ay tinatanggihan sa mga taong pinakanangangailangan. Naramdaman niya ang bigat sa puso, isang halo ng pagkabigo at pagkadismaya. Ang simbahan, na sa kanya ay palaging isang simbolo ng kagandahang loob at pagmamahal, ay ngayon ay nagbubunyag ng isang madilim na mukha na hindi niya inisip. Habang minamasdan ni Joe, ang pagbubunyag kung paano ang ipinangakong tulong ay madalas na tinatanggihan ay lalong lumalalim. Nakita niya ang tunay na kalikasan ng pagtrato sa mga pulubi, at napagtanto na ang mga mapagbigay na donasyon na ginawa niya ay tila walang epekto. Ang sakit at pagkamagalit na kanyang nararamdaman ay halata, at ang misyon na kanyang tinahak upang matuklasan ang katotohanan ay nagiging isang masakit at nakabubuong paglalakbay, na may mabigat na puso at bagong pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng mga peder ng simbahan na iyon. Naghahanda si Fernando para sa susunod na hakbang. Ang pagkabigla ng mga natuklasan ay nagsisimula pa lamang na lumabas, at kung ano ang gagawin niya sa bagong katotohanan ito, ay maaring magkaroon ng mas malaking implikasyon kaysa sa kanyang inisip. Pagkikita sa pari. Habang si Fernando, na nakadisisgis bilang Joe, ay sinusubukang iproseso ang malamig at walang pakialam na tinutukan niya sa simbahan, alam niyang kailangan niyang harapin ang isang sentral na tauhan sa pamamahala ng simbahan, si Padre Carlos. Ang pari ay kilala sa kanyang reputasyon ng kabutihan at pagiging mapagbigay, at umaasa si Fernando na, kahit paano, siya ay makakapagbigay ng anumang uri ng pangunawa o tulong sa mga nangangailangan. Naghandang mental si Fernando para sa pagkikita. Humihinga ng malalim at inaayos ang kanyang sirasirang sombrero. Ang pakiramdam ng discomfort at pagkabigo ay lumalakas, ngunit pinanatili niya ang determinasyon na makahanap ng sagot. Alam niyang ang katotohanan ay nasa abot ng kanyang kamay, at si Padre Carlos ay maaring maging susi sa pag-unawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa simbahan.
Ang pari ay nasa isang nakahiwalay na sulok ng simbahan, malayo sa mga nagmamasid na mata ng mga parokyano. Siya ay abala sa pag-uusap sa ilang mahahalagang miyembro ng kongregasyon. Tinatalakay ang mga detalye tungkol sa mga hinaharap na kaganapan at mga plano. Si Fernando ay lumapit ng maingat. Ang puso niya ay bumibilis sa pag-asa at pagkabahala. Habang siya ay lumalapit, napansin ni Fernando na si Padre Carlos ay nakasuot ng eleganteng tunika. Ang kanyang anyo ay seryoso at nakatuon. Siya ay nasa gitna ng isang masiglang pag-usap kasama ang dalawang miyembro ng simbahan, parehong nakasuot ng maayos na damit. Umaasa si Fernando na, kapag ininterrupt ang pag-usap, ang pari ay magpapakita ng pagtanggap at pagkakaisa, alinsunod sa mga kwento na narinig niya tungkol sa kanya. Nagpunyagi si Fernando na lumapit. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Sa isang mahinang tinig, sinubukan niyang tawagin ang pansin ng pari. "Padre, maari po ba ninyo akong tulungan? Ako po ay dumaranas ng isang napakahirap na panahon at kailangan ko po ng kaunting tulong." Tiningnan ni Padre Carlos si Fernando nang may isang ekspresyong agad na naging walang pakialam. Nagbigay siya ng mabilis na sulyap kay Joe at, sa halip na magbigay ng isang salita ng ginhawa, gumawa siya ng isang malabong galaw gamit ang kamay, na parang sinusubukan niyang alisin ang presensya ni Fernando. "Sobrang abala ng simbahan ngayon," sabi ng pari, sa isang tono na malayo at halos nagmamadali. "Marahil ay makakahanap ka ng kailangan mo sa ibang lugar." Naramdaman ni Fernando ang pagkakapos sa dibdib. Ang inaasahan niyang maging isang sandali ng pangunawa at suporta ay lumabas na isang mababaw at nakapagpapalungkot na pagkikita. Habang ang pari ay patuloy na nakikipag-usap sa mga miyembro, napansin ni Fernando na ang walang pakialam na ito ay hindi lamang isang insidente, kundi tila isang karaniwang gawin. Ang pari ay tinatrato ang mga nangangailangan bilang isang nakakainis na abala, hindi bilang mga taong nararapat sa atensyon at malasakit. Namasdan ni Fernando kung paano ang pari ay humahawak sa iba pang mga lumalapit na may katulad na mga kahilingan. Bawat pagkakataon, ang sagot ay pareho, isang mabilis na sulyap, isang impersonal na galaw, at isang halos automatikong pag-alis. Ang pari, na palagi niyang nakikita bilang isang tagapagtanggol ng kawanggawa, ay ngayon ay nagpapakita ng isang tao na gumagamit ng kanyang posisyon upang mapanatili ang isang porma ng kabutihan, nang hindi talaga nakikialam sa mga nangangailangan. May isang batang babae na may sanggol sa mga braso, na lumapit kay Padre Carlos na may ekspresyon ng desperasyon. Nakita ni Fernando na, sa halip na mag-alok ng isang nakikinig na tainga o anumang konkretong tulong, agad siyang pinatalsik ng pari gamit ang isang impersonal na galaw at isang formal na paghingi ng tawad. Ang babae, na may luha sa mga mata, ay umalis sa simbahan na may parehong pag-asa ng pumasok. Ngayon ay napunit ng walang pakialam na kanyang nahanap. Naramdaman ni Fernando ang isang alon ng pagkadismaya. Ang simbahan, na dati niyang itinuturing na puno ng mga pangako ng tulong at pagmamahal, ay ngayon ay tila isang malamig at burokratikong estruktura, kung saan ang mga salita ng kabutihan ay hindi nasasalin sa tunay na mga aksyon. Ang pagbubunyag kung paano si Padre Carlos at iba pang mga pinuno ng simbahan ay humahawak sa mga nangangailangan ay isang matinding dagok kay Fernando, na palaging naniwala sa sinseridad ng institusyon. Na may mabigat na puso, nagpasya si Fernando na umalis. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ng isang bagay na pinaniwalaan niyang pinagsikapan ay napakabigat. Napagtanto niya na ang tunay na mukha ng simbahan ay malayo sa kung ano ang iniisip niya, at ang pag-unawa na ang tulong na akala niya ay inaalok ay sa katunayan isang porma lamang upang mapanatili ang isang pampublikong imahe. Habang si Fernando ay lumalayo, ang sakit ng pagkadismaya ay sumasama sa isang bagong determinasyon. Alam niyang kailangan niyang ipahayag ang kanyang natuklasan, na ang katotohanan ay kailangang ihayag, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat na naniniwala sa kawanggawa at kabutihan ng institusyong iyon. At kaya, ang paglalakbay ni Fernando ay nagsisimula pa lamang, na may katiyakan na ang katotohanan, gaano man ito kabigat, ay kailangang sabihin. Pagkakadismaya sa simbahan. Si Fernando, na nakadisisgis bilang Joe, ay naglalakad sa simbahan na may lumalaking pakiramdam ng pagkadismaya. Ang templo, na palagi niyang itinuturing na bastion ng kawanggawa at pag-asa,
ay ngayon ay nagpapakita ng isang lugar kung saan ang mga salita ng pagkalinga ay madalas na hindi isinasalin sa mga aksyon. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay tila umaabot ng malalim na tunog ng pagkadismaya. Habang nagmamasid, napansin ni Fernando ang isang serye ng mga pag-ugali na tahasang sumasalungat sa mga halaga ng pagmamahal at tulong na ipinapangaral ng simbahan. Ang simbahan ay puno ng mga tao, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit ng linggo. Nag-usap na masigla tungkol sa pinakabago na balita at mga plano sa lipunan. Gayunpaman, ang parehong atensyon ay hindi ibinibigay sa mga talagang nangangailangan. Nakita niya ang isang grupo ng mga empleyado ng simbahan sa isang kaswal na pag-uusap, na may isang malinaw na hindi interesadong pag-ugali. Sila ay nagtatawanan at pinag-usapan ang mga walang kabuluhang bagay, habang sa labas ng simbahan, ang mga pulubi at mga taong nasa kalye ay tahimik na nakaupo, naghihintay ng anumang uri ng tulong. Ang kaibahan sa pagitan ng init ng pag-usap sa loob at ang lamig ng kawalang pag-asa sa labas ay nakagugulat. Napansin ni Fernando kung paano ang mga pinto ng opisina ng simbahan ay palaging sarado para sa mga nagtatangkang humingi ng tulong. Mayroong isang plakard na nagsasabing pangunahing tulong sa pasukan, ngunit madalas, ang tugon para sa mga kumakatok sa pinto ay isang sulyap ng pagtatago at isang pasensya na, hindi kami makakatulong ngayon. Napagtanto niyang ito ay hindi isang pagbubukod, kundi isang karaniwang gawain. Isang partikular na kapansin-pansin na sandali ay ng isang batang lalaki, na may mukha ng pangangailangan, ay humingi ng tulong para sa medikal na paggamot na hindi niya kayang bayaran. Siya ay lumapit sa service desk, kung saan isang empleyado ang nakinig sa kanya ng may pagkabahala. Ipinaliwanag niya, sa isang malamig na tono, na ang simbahan ay may limitadong resources at dapat siyang maghanap ng tulong sa ibang lugar. Ang batang lalaki, na may luha sa mga mata, ay umalis nang walang anumang tunay na gabay o suporta. Ang pinakanakakabigo ay ang pag-ugali ng mga miyembro ng kongregasyon. Nakita ni Fernando ang ilan sa kanila, na karaniwang tila napakamaasikaso at mapagbigay, naganap na iniwasan ang mga nangangailangan na nasa paligid nila. Nang ang isang pulubi ay lumapit sa isang grupo ng mga taong nakadamit ng maayos na nag-uusap tungkol sa isang fundraising event, siya ay tinanggap na may mga tingin ng pagdududa at mga bulong-bulong ng pangungutya. Nang subukan niyang lumapit, ang pulubi ay maginoong pinaalis, na may isang galaw na nagpapakita na siya ay hindi akma sa kapaligirang iyon. Ang eksena na pinakamalalim na tumama kay Fernando. Ang eksena na pinakamalalim na tumama kay Fernando ay ang isang matandang babae, na may basag-basag na kumot sa paligid ng mga balikat, na sinusubukang umupo sa ilang mga upuan na nasa labas ng simbahan. Isang guwardiya ng simbahan, na may walang pakialam na tingin, ay lumapit at, sa isang magaspang na paraan, ay tinawag siya na umalis. Hindi ito lugar para sa iyo, sabi niya, nang hindi nag-alok ng alternatibo o isang salita ng konsolasyon. Ang babae, na may ekspresyon ng sakit at kalituhan, ay dahan-dahang tumayo at umalis, iniwan si Fernando na may buhol sa lalamunan. Si Fernando ay nakaramdam na parang siya ay tinamaan ng malalim na suntok. Ang imahe ng simbahan na kanyang daladala sa loob ng matagal na panahon, ay unti-unting nagwawasak sa kanyang harapan. Ang lugar na kanyang tinitingnan bilang kanlungan para sa mga nangangailangan, isang simbolo ng kabutihan at pagkakaisa, ay nagpapakita ng isang magaspang at walang pakialam na bahagi. Naramdaman niya ang isang alon ng kalungkutan at galit ng mapagtanto na ang suporta at kawanggawa na ipinangako ay malayo sa katotohanan. Sa bawat sandali ng pagmamasid, si Fernando ay nararamdaman ang lalim ng kanyang pagkadismaya. Ang simbahan, na dapat ay maging ilaw ng pag-asa, ay nagiging isang lugar kung saan ang magagandang intensyon ay madalas na napapalitan ng mga hindi makatawid at walang malasakit na gawain. Ang pag-unawa na ang institusyon ay hindi tumutugon sa kanyang mga inaasahan ng pagmamahal at suporta ay isang matinding dagok, at ang bigat ng pagkadismaya ay halos hindi makaya. Alam ni Fernando na ang paglalakbay na ito ng pagtuklas ay hindi lamang para sa kanyang sariling pangunawa, kundi para ilabas ang isang katotohanan na kailangan pang ipakita. Napagtanto niyang ang porma ng kawanggawa at malasakit ay pinananatili sa pamamagitan ng isang maingat na nakabubuong imahe,
habang ang katotohanan para sa mga tunay na nangangailangan ay lubos na naiiba. Sa isang pakiramdam ng pagmamakaawa at determinasyon, si Fernando ay naghandang ipahayag ang katotohanan, na alam niyang ang pagbabago ay kailangan magsimula sa pagbubunyag ng katotohanan. Pagkaharap sa katotohanan, si Fernando, na nakadisisgis pa rin bilang Joe, ay lubos na nababahala. Ang pagkakabigo na kanyang nararamdaman matapos ang mga araw ng pagmamasid sa simbahan, ay nagiging isang matibay na determinasyon. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay, at ang bagay na iyon ay ang ipakita ang katotohanan. Ang simbahan, na dati niyang itinuturing na bastion ng pag-asa at kawanggawa, ay unti-unting nahubaran bilang isang lugar kung saan ang pagiging mapagbigay ay isang porma lamang. Ang kaibahan sa pagitan ng pampublikong imahe ng simbahan at ang matinding katotohanan na kanyang nasaksihan ay kailangan ipakita. Sa mabilis na tibok ng puso, si Fernando ay nagpasya na harapin si Padre Carlos. Alam niyang ito ay magiging isang mahalagang sandali, at kailangan niyang maging maingat upang tiyakin na ang kanyang mensahe ay malinaw at makakaapekto. Pumunta siya sa opisina ng pari, kung saan nakita niya ang paridati, at huminga ng malalim. Ang tunog ng kanyang mga bota ay umaabot sa mga tahimik na koridor, habang siya ay lumalapit na may muling nabubuong determinasyon. Pagdating sa pinto ng opisina, si Fernando ay nag-atubili sandali. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Alam niyang ito ay magiging sandali ng katotohanan, isang direktang pagkaharap sa pamunuan ng simbahan. Sa isang matibay na galaw, siya ay kumatok sa pinto, at ang tinig ni Padre Carlos ay nag-anyaya sa kanya na pumasok. Ang pari ay nakaupo sa kanyang mesa, sinusuri ang ilang mga dokumento nang pumasok si Fernando. Itinaas niya ang kanyang paningin, nagulat sa pagtingin sa isang pulubi sa kanyang silid. Nang hindi nakikilala si Fernando, ang pari ay gumawa ng pagsisikap upang itago ang kanyang pagkagulat at mapanatili ang kanyang komposure. Padre Carlos, nagsimula si Fernando, sinusubukang panatilihing matatag at malinaw ang boses. Kailangan ko po sanang makipag-usap sa inyo. Tumango si Padre Carlos, tinutukoy na magsalita si Fernando. Sa isang galaw ng pagkasuklam, tinanggal ni Fernando ang sirasirang sombrero at inayos ang kanyang mga panggamit na nagpapakita kung sino talaga siya. Ang pari ay nagulat at isang nakakahiya na katahimikan ang pumalit sa silid. Ako po si Fernando, sabi niya, isa sa mga pinakamalalaking donor ng simbahan na ito. Nagdisgis po ako bilang pulubi upang matuklasan ang tunay na nangyayari sa perang ibinibigay ko rito. At ang aking nakita ay ikinagulat ko. Si Padre Carlos, na nabigla, ay sumusubok na iproseso ang pagbubunyag. Nagpatuloy si Fernando, bawat salita ay puno ng sakit at pagkabigo na kanyang nararamdaman. Isinaysay niya ng detalyado kung paano niya nasaksihan ang kawalang pakialam ng mga empleyado ng simbahan at ang kakulangan ng tunay na suporta para sa mga nangangailangan. Ibinunyag niya ang malupit at walang malasakit na pagtrato na kanyang nasaksihan, kung paano ang mga tunay na nangangailangan ay hindi pinansin at tinrato ng may pag-aalsa. Nakita kong may mga tao na pinapalabas, patuloy ni Fernando, o inaayawan, kahit na humihingi ng tulong ng desperado. Ang pagiging mapagbigay na ipinapangaral ng simbahan ay isang porma lamang. Ang perang kinokolekta ninyo at ng iba ay hindi napupunta sa mga talagang nangangailangan. Ito ay ginagamit upang mapanatili ang isang pampublikong imahe, habang ang mga tunay na nangangailangan ay naiwan sa likuran. Si Padre Carlos, na sa simula ay nagulat, ay nagtry na magpaliwanag. Siguro ay nakita mo lamang ang isang maliit na bahagi. Ang aming misyon ay tumulong sa lahat. Ngunit kami ay nahaharap sa mga limitasyon at hamon. Minsan, wala kaming sapat na resources. Si Fernando ay huminto, ang boses niya ay puno ng isang halo ng pagkabigo at kalungkutan. Hindi ito tungkol lamang sa mga limitasyon, Padre. Ito ay tungkol sa pagiging makatao, sa empatiya. Nakita ko sa aking sariling mga mata ang kakulangan ng kagustuhan na tumulong, ang paraan kung paano ang mga nangangailangan ay tinatrato bilang isang abala. Ang katotohanan ay ang ipinangakong tulong ay hindi dumating. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ang ilang mga miyembro ng simbahan, na naakit sa ingay, ay lumapit sa silid. Namasdan ni Fernando sila, na alam niyang ito ang sandali ng katotohanan.
Gusto niyang makita at maunawaan ng lahat ang mga isiniwalat. Ang pagkaharap ay hindi lamang kay Padre Carlos. Nagpasya si Fernando na makipag-usap sa iba pang mga miyembro ng kongregasyon na malapit. Inihahayag ang kaibahan sa pagitan ng pampublikong imahe ng simbahan at ang panloob na katotohanan. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon, at ang mga tingin ng pagkagulat at discomfort ay halata. Ang mga reaksyon ay iba-iba. Ang ilang mga miyembro ay tila nalilito at nahihiya, habang ang iba ay sinusubukang ipaliwanag o bawasan ang timbang ng mga isiniwala. Gayunpaman, ang epekto ng pagkaharap ay hindi maikakaila. Ang mga salita ni Fernando, na puno ng sakit at indignasyon, ay nagtatanim ng binhi ng pagdududa at pagmumilay. Naramdaman ni Fernando ang isang alon ng ginhawa na halo ng kalungkutan. Hinarap niya ang katotohanan at naipakita ang kaibahan na kanyang natuklasan. Ang kanyang paglalakbay ng pagtuklas at ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan ay naging mga mahalagang sandali, at alam niyang ang laban para sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Habang naghahanda na umalis sa simbahan, tiningnan ni Fernando ang likuran, na nakita si Padre Carlos at ang mga miyembro ng simbahan na nakikipag-debate ng mainit. Ang katotohanan na kanyang ibinunyag ay nagsisimula ng magbukas, at ang pag-asa na ang katotohanan ay maaring magdulot ng tunay na pagbabago ay ngayon isang spark na kanyang pinatay. Ang landas sa hinaharap ay magiging mahirap, ngunit si Fernando ay determinado na ipagpatuloy ang kanyang misyon na ipakita ang katotohanan at labanan ang katarungan, reperkuso at mga sumusunod na aksyon. Ang pagbubunyag ni Fernando ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa, na lumilikha ng mga alon na mabilis na kumalat sa komunidad. Ang gulo ay agad at malalim. Ang balita na isa sa mga pinakamalalaking donor ng simbahan ay nagbihis bilang pulubi upang ilantad ang malupit at walang pakialam na katotohanan na kanyang nasaksihan ay kumalat na parang sunog. Ang mga reaksyon ay matindi, mula sa pagkabigla at galit hanggang sa isang pakiramdam ng pagtataksil. Sa mga unang araw pagkatapos ng pagbubunyag, ang komunidad ay nahati. Ang ilang mga tao ay galit sa kanilang natutunan, habang ang iba ay nag-alinlangan, na nahihirapang tanggapin ang nakalilitong katotohanan na inilantad ni Fernando. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring, ang mga social media ay puno ng mga diskusyon, at ang mga lokal na pahayagan ay hindi mapigilan ang pag-ulat ng kwento. Si Fernando, kahit na sa simula ay nakaramdam ng kahinaan, ay nagsimulang mapagtanto na ang kanyang tapang ay nagpasimula ng isang kinakailangang pagbabago. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ng simbahan ay naghari sa mga pangunahing balita. Ang mga ulat ng mga taong nagagalit at humihingi ng paliwanag ay naging isang pangkaraniwan sa mga pampublikong pag-uusap. Ang presyon ay tumataas, at imposible nang baliwalain ang kagyat na pangangailangan ng isang tugon. Habang lumalabas ang sitwasyon mula sa kontrol, ang pamunuan ng simbahan, na pinangunahan ni Padre Carlos, ay walang ibang pagpipilian kundi kumilos. Ang unang reaksyon ay isang pagtatangkang bawasan ang pinsala. Ang pari ay gumawa ng isang pampublikong pahayag, humihingi ng tawad at nangangakong isasagawa ang isang investigasyon. Sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi na ang simbahan ay nakatuon sa katotohanan at katarungan. Ngunit, ang komunidad ay hindi nasyahan sa mga simpleng salita. Ang mga kritisismo sa pamamahala ng simbahan ay naging napakatindi na ang pampublikong presyon ay nagpilit ng konkretong aksyon. Bilang tugon sa mga sigaw ng publiko at sa mga hinihinging transparency, inihayag ng simbahan ang pagbuo ng isang independenteng komite upang imbestigahan ang mga gawain at pinansyal ng institusyon. Ang komiteng ito ay binubuo ng mga kagalang-galang na miyembro ng komunidad at mga panlabas na auditor, na tinitiyak na ang investigasyon ay magiging patas at mahigpit. Ang proseso ng investigasyon ay mabilis na nagsimula. Ang mga audit ay nagbunyag ng lawak ng problema, na kinumpirma ang marami sa mga aligasyon na ginawa ni Fernando. Natagpuan ang mga record ng mga donasyon na hindi naitala at pag-abuso ng mga resources na nakalaan para sa mga proyektong kawanggawa. Ang pagbubunyag na maraming pondo ang hindi ginagamit upang makatulong sa mga nangangailangan, tulad ng ipinangako, ay nagdulot ng pangkalahatang pakiramdam ng pagtataksil sa pagitan ng mga miyembro ng simbahan at ng komunidad sa pangkalahatan.
Sa paglalabas ng mga resulta ng investigasyon, ang pamunuan ng simbahan ay humarap sa isang alon ng matinding kritisismo. Si Padre Carlos at ang iba pang mga leader ay pinilit na tumugon sa mga akusasyon at harapin ang isang masusing pagsusuri. Ang pagkabigla at galit ng komunidad ay nagresulta sa mabilis na mga pagbabago. Ang ilan sa mga pamamahala ng simbahan ay agad na nireporma, na may mga bagong pulisya na ipinatupad upang matiyak ang mas transparent at responsableng pamamahala. Ang simbahan ay nagsimulang magtrabaho sa isang plano ng reforma, na nangangako ng isang bagong sistema ng pamamahala ng mga donasyon at mas malaking pakikipag-ugnayan sa komunidad na nangangailangan. Ang mga programa ng tulong ay nirepaso at, sa ilang mga kaso, ganap na restructured upang matiyak na ang mga resources ay talagang umabot sa mga nangangailangan. Bukod dito, ang simbahan ay nangako na magbigay ng regular na mga ulat sa pinansyal at magtatag ng isang direktang kanal ng komunikasyon sa mga donor na tinitiyak ang mas malaking transparency at tiwala. Si Fernando, na sa simula ay isang kontrobersyal na karakter, ay nagsimulang tingnan bilang isang tagapagtaguyod ng pagbabago. Kahit na ang proseso ay masakit, ang kanyang matapang na aksyon ay nagbigay din sa pangangailangan para sa isang mas makatarungan at transparent na sistema. Siya ay inimbitahan na makibahagi sa mga pagpupulong ng komunidad at mga forum ng diskusyon na nag-ambag ng kanyang pananaw upang matiyak na ang pagbabago ay tunay at tumatagal. Ang epekto ng pagbubunyag ni Fernando ay umabot lampas sa mga peder ng simbahan. Ang iba pang mga leader at organisasyon ng komunidad ay nagsimulang muling suriin ang kanilang mga gawain na nai-inspire ng tapang ni Fernando. Ang pagbabago ay hindi na limitahan sa simbahan lamang, kundi nagpasimula ng isang mas malawak na kilusan para sa transparency at social responsibility sa mga institusyon ng kawanggawa at mga non-profit na organisasyon. Habang ang alikabok ay bumababa, si Fernando ay nagmamasid sa pagbabago na may halo ng ginhawa at pasasalamat. Alam niyang ang laban para sa katotohanan ay hindi pa tapos, ngunit ang reaksyon at mga sumusunod na aksyon ay nagpapakita na ang kanyang tapang ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago. Ang katotohanan ay naibunyag na, at ang komunidad ay nasa landas na ngayon upang muling itayo ang tiwala at ibalik ang mga halagang ipinangako ng simbahan na ipagtanggol. Aral at huling pagninilay. Pagkatapos ng bagyo ng mga pagbubunyag at pagbabago, si Fernando ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang sandali ng malalim na pagmumuni-muni. Nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ang lungsod sa pamamagitan ng malaking bintana. Kanyang na-review ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay na may halo ng emosyon, ginhawa, kalungkutan, at isang bagong pag-unawa tungkol sa filantropiya at pananampalataya. Ang karanasang naranasan niya ay isang roller coaster ng emosyon. Mula sa sandali na nagpasya siyang magbihis bilang pulubi, hanggang sa nakakagulat na pagbubunyag ng mga gawain ng simbahan. Bawat hakbang ay nagdala sa kanya ng isang malalim na aral tungkol sa kalikasan ng kawanggawa at pagiging totoo. Ngayon, sa lahat ng nangyari, si Fernando ay naharap sa pangangailangan na ibahagi ang kanyang mga konklusyon. Nagsimula siyang magmuni-muni sa tunay na kahulugan ng kawanggawa. Para kay Fernando, ang kawanggawa ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga mapagbigay na donasyon, kundi tungkol sa tunay na epekto na mayroon ang mga aksyon na ito sa buhay ng mga tao. Napagtanto niyang ang tunay na kawanggawa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagtiyak na ang ibinibigay ay talagang nakikinabang sa mga nangangailangan. At higit pa rito, ang kawanggawa ay dapat na sinusuportahan ng isang tunay na pangako sa kapakanan ng kapwa. Habang iniisip ang lahat ng kanyang natuklasan, si Fernando ay partikular na nagulat nang mapagtanto ang kaibahan sa pagitan ng kung ano ang ipinapangaral ng simbahan at kung ano talaga ang kanilang ginagawa. Ang pampublikong imahe ng pagiging mapagbigay at malasakit na ipinapakita ng simbahan, ay malayo sa katotohanan na dinaranas ng mga higit na nangangailangan. Para kay Fernando, ito ay hindi lamang isang pagkabigo, kundi isang panawagan para sa mas malaking integridad at transparency sa mga institusyon na tumatanggap ng pampublikong suporta. Sa isang malinaw at maaraw na hapon, si Fernando ay nagpasya na ibahagi ang kanyang karanasan sa publiko, gamit ang kanyang platform upang ipahayag ang kanyang mga pagninilay. Nag-organisa siya ng serye ng mga talumpati at mga kaganapang pangkomunidad,
kung saan kanyang ibinahagi ang kanyang kwento ng bukas at tapat. Pinag-usapan niya ang mga aral na natutunan, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging totoo at transparent sa lahat ng aksyon ng kawanggawa. Natutunan ko na ang tunay na kawanggawa ay hindi lamang tungkol sa gawa ng pagbibigay, kundi kung paano isinasagawa ang gawaing iyon, sabi ni Fernando sa isa sa kanyang mga talumpati. Madali lang magbigay ng donasyon at maramdaman ang kasiyahan. Pero ang tunay na mahalaga ay kung ang donasyon na iyon ay talagang nakakatulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na filantropiya ay nangangailangan ng higit pa sa mga resources. Nangangailangan ito ng tunay na pangako sa pagbabago at kapakanan ng kapwa. Nagsalita rin si Fernando tungkol sa kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa pananampalataya. Napagtanto niyang ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa mga templo o paggawa ng pinansyal na kontribusyon. Para sa kanya, ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pamamagitan ng konkretong mga aksyon at tunay na pag-aalaga sa mga tao sa paligid natin. Binibigyang diin niya na ang pananampalataya ay dapat na isang gabay sa pamumuhay ng may etika at malasakit, at hindi isang pabalat upang takpan ang mga hindi kapani-paniwala na gawain. Ang mga salita ni Fernando ay umantig sa marami. Ang komunidad, na dati ay nababahala at nahahati, ay nakahanap ng bagong motibasyon upang muling suriin ang kanilang sariling mga gawain sa kawanggawa at pananampalataya. Ang mga institusyon ay nagsimulang magpatupad ng mas transparent na mga hakbang at itaguyod ang isang kultura ng pananabik sa pananabik. Si Fernando, ngayon na may bagong pananaw, ay patuloy na naging tagapagtanggol ng pagiging tunay at integridad sa filantropiya. Nakipagtulungan siya sa iba't ibang mga organisasyon upang tiyakin na ang mga donasyon ay talagang umabot sa mga nangangailangan, at naglaan ng oras sa pag-edukar sa iba tungkol sa kahalagahan ng transparency at tunay na kawanggawa. Ang epekto ng kanyang paglalakbay ay malalim at tumatagal. Hindi lamang nito tinulungan ang reforma ng simbahan, kundi nagbigay inspirasyon din sa isang mas malawak na pagbabago sa paraan ng pagtingin at pagsasagawa ng mga tao sa filantropiya. Ipinakita ng karanasan ni Fernando na, kahit na ang katotohanan ay maaring mahirap harapin, mayroon itong kapangyarihang magdulot ng makabuluhang at positibong pagbabago sa lipunan. Kaya tinapos ni Fernando ang kanyang pagmumuni-muni na may pakiramdam ng kapayapaan. Alam niyang sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, ang kanyang desisyon na harapin ang katotohanan ay nagdulot ng positibong epekto at nagtaguyod ng higit pang integridad sa kawanggawa. Ang kanyang kwento ay naging isang makapangyarihang paalala na sa katapusan, ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi sa pagiging tunay at kabutihan na maibibigay natin sa iba. Ang paglalakbay ni Fernando mula sa isang mayamang donor patungo sa isang mapagpakumbabang tagamasid ng matinding katotohanan sa loob ng isang simbahan, ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang tunay na kawanggawa ay higit pa sa mga simpleng donasyon. Nangangailangan ito ng tunay na pag-aalaga, transparency, at pangako. Ang kanyang kwento, na tinatakan ng isang nakakaibang karanasan at matapang na aksyon, ay nagtatampok sa pangangailangan para sa pagiging tunay sa filantropiya at pananampalataya. Kung nahanap mong kasing engganyo at nakapagbibigay linaw ang paglalakbay ni Fernando tulad ng sa akin, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga kwento na nagta-challenge, nagbibigay inspirasyon, at nagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan ng ating mundo. I-click ang like button upang suportahan ang aming misyon na tuklasin ang mga tunay na kwento at magbigay liwanag sa mga mahalagang isyu. I-share ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang ipalaganap ang mensahe ng tunay na kabutihan at transparency. At iwanan ang isang komento sa ibaba na nagbabahagi ng iyong mga pananaw tungkol sa kwento ni Fernando at kung paano ito nakaapekto sa iyong pananaw tungkol sa kawanggawa at pananampalataya. Ituloy natin ang pag-usap na ito at gumawa ng pagkakaiba ng magkasama.